Ang kasong ito ay naganap sa Palembang, Indonesia. Dito nakatira si Vera Octaria, isang dalagang nakatira kasama ang kanyang pamilya sa Ulu Siparang, Ulu 2 District, Palembang, South Sumatra, Indonesia. Nakatira siya sa kanyang ina at ang mga kapatid, habang ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa Malaysia. Noong 2014, habang nasa 9th grade, nakilala at naging malapit si Vera kay Derry, isang mag-aaral sa 11th grade. Nang magkaroon sila ng damdamin para sa isa't isa, nagsimula silang mag-date ng taon ding yon. Gayunpaman, sa kabila ng 500 talampakan lamang ang pagitan ng kanilang mga tahanan, una nilang inilihim ang kanilang relasyon. Noong 2015, pagkatapos ng isang taon ng pakikipag-date, sa wakas ay nalaman ng ina at pamilya ni Vera ang tungkol sa lihim na relasyon ng dalawa. Dahil mukhang mabuting binata si Terry, hindi tumutol ang ina ni Vera sa kanilang relasyon. Mula noon, nagsimula ng regular na bumisita si Terry sa bahay ni Vera at ang malugod naman itong tinatanggap ng kanyang pamilya. Sa ina ni Vera, si Terry ay mukhang isang makalang at may magandang asal na binata, kaya nagtiwala siya dito at pinahintulutan siyang isama si Vera sa mga dates. Gayon din ipinakilala rin ni Terry si Vera sa kanyang mga magulang at kahit ang kanyang mga kamag-anak kasama ang kanyang mga tiyuhin ay kilala si Vera bilang ang kanyang nobya. Noong mga panahon na yon, mukhang seryoso si Terry sa relasyon nila ni Vera. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang kanyang pag-ibig ay naging isang pagkahumaling. Nagsimula siyang magkaroon ng matinding takot na mawala si Vera o baka maagaw ito ng iba sa kanya. Nagdulot ito ng labis na paninibugho, labis na proteksyon at maging ang pagiging possessive na nagre-resulta sa madalas na pagtatalo, hiwalayan at balikan. Noong 2017, nagkaroon sila ng malaking argumento na humantong sa hiwalayan nang akusahan ni Terry si Vera na may itinatago sa memory card ng kanyang cellphone sa paghihinala na naglalaman ito ng isang bagay na may kaugnayan sa ibang lalaki. Sa kanilang paghihiwalay, sandaling nakipag-date si Derry sa isang schoolmate na nagngangalang Shirley. Gayunpaman, hindi siya nakamove on kay Vera, kaya tinapos niya ang mga bagay kay Shirley at nakipagbalikan kay Vera. Ngunit kahit na muling nabuhay ang kanilang relasyon, nanatili pa rin ang pagiging possessive ni Derry. Mula noon, ang kanilang relasyon ay napuno ng mga walang katapusang away. Lahat ay pinatindi ng kanyang selos. Naging madilim ang mga pangyayari nang lumaki ang isa sa kanilang mga away sa bahay ni Vera. Noong panahon yon, kasama ni Vera ang dalawang kaibigan nito nang biglang dumating si Derry na galit. Naging pisikal ang argumento at sa init ng sandali, kumuha ng unan si Terry at idiniin ito sa mukha ni Vera. Sa kabutihang palad, nasaksihan ng mga kaibigan ni Vera ang lahat at agad na nakialam at pinigilan si Derry. Noong una, hindi alam ng ina ni Vera ang pangyayaring ito dahil wala siya sa bahay noon. Gayunpaman, noong May 2018 sa wakas ay natuklasan niya ang nakakabahalang katotohanan nang masaksihan niya ang isang nakakatakot na pagtatalo sa pagitan ni Vera at Derry sa kanilang tahanan. Noong araw na yon, nasa kapitbahay ang nanay ni Vera nang biglang marinig niyang sumisigaw ang anak mula sa kanilang bahay. Naalarma, nagmamadali siyang umuwi at nadatnan niya sina Vera at Derry sa gitna ng mainit na labanan. Sa desperadong pagtatangka na ipagtanggol ang sarili, kinakagat at hinihila ni Vera ang buhok ni Derry habang galit na galit siyang inaakusahan ni Derry ng pagtataksil. Lahat ay dahil nakita niya ang isang larawan ng ibang lalaki sa cellphone nito. Nang mahuli sila ng ina ni Vera na nag-aaway, agad na tumakas si Derry. Noon lang tuluyang nagbukas si Vera sa kanyang ina tungkol sa kanyang mga takot at inihayag ang tunay na ugali ni Derry. Matapos marinig ang buong kwento, sobrang nabigla ang ina ni Vera. Mula noon, iginiit niya kay Vera na layuan si Derry. Noong una ay nakinig ang dalaga sa payo ng kanyang ina at sinubukang dumistansya kay Derry. Ngunit patuloy na pumupunta ang binata sa kanilang bahay para humingi ng tawad. Lalong nag-alala ang ina ni Vera. Kaya naman, nang makapagtapos si Vera ng high school, hinimok siya ng kanyang ina na lumipat sa Bengkulu para sa kolehiyo. Parehong para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at ilayo ang sarili kay Derry. Pumayag naman si Vera
at lumipat sa Bengkulu kung saan siya nag-aaral ng nursing at tumira kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Samantala, naging abala si Terry sa pag-a-apply para sa militar. Gayunpaman, hindi pa handa si Terry na bumitaw. Matapos malaman na si Vera ay naninirahan na ngayon at nag-aaral sa Bengkulu, bumiyahe siya hanggang doon upang makita ang dalaga. Noong una, tumanggi ang kapatid ni Vera na magkita sila. Ngunit nang makita kung gaano kalayo ang binyahe ni Terry, kalaunan ay pinahintulutan niya silang saglit na magkita. Pagkatapos noon, bumalik si Terry sa Palembang. Habang nakatutok si Vera sa kanyang pag-aaral sa Bengkulu, may nangyaring hindi inaasahan. Sa hindi malamang dahilan noong November 2018, bigla siyang nagpasya na huminto sa pag-aaral at umuwi sa Palembang. Pagbalik sa Palembang, kailangan ni Vera ng trabaho, kaya nag-apply siya para magtrabaho bilang cashier sa malapit na tindahan ng Indomaret. Nang malaman na bumalik si Vera, agad siyang kinontak ni Terry para muling humingi ng tawad. Sa pagkakataong ito ay pinatawad na siya ni Vera at lihim nilang pinag-ibayo ang kanilang relasyon nang hindi nalalaman ng ina ng dalaga. Sa puntong ito, opisyal na naipasa ni Terry ang kanyang military entrance exam. Pina-enlist siya ng kanyang pamilya upang magsundalo at inimbitahan pa niya si Vera na sumama sa kanila nang inihatid siya ng kanyang pamilya sa Dudik Sakata Random 2 Sriwijaya Military Training School sa lahat, mga 4 na oras mula sa Palembang. Makalipas ang 5 buwan matapos ang kanyang pagsasanay sa militar, opisyal na nakomisyon si Terry noong April 2019. Ilang araw pagkatapos ng commissioning ceremony, nagalit si Terry dahil hindi dumalo si Vera. Dismayado, humiling siya ng ilang araw na bakasyon at umuwi sa Palembang para makita si Vera. Gayunpaman, pagdating niya sa bahay nito, nadatnan niya lang ang ina ni Vera. Dahil hindi na nito inaaprubahan ng kanilang relasyon, tumanggi ang ina ni Vera na makita niya ang dalaga, saka siya itinapoy, na labis na ikinalungkot ni Terry. Kinabukasan, April 19, bago bumalik sa kanyang unit, bumili si Terry ng isang Oppo smartphone bilang regalo para kay Vera, balak na palitan ang lumang telepono nito na hindi makapag-video call. Gayunpaman, nang muli silang magkita, tumanggi si Vera na tanggapin ang regalo, kaya't napilitan si Terry na dalhin pabalik ang cellphone. Habang si Vera ay nagsisimula ng mag-focus sa kanyang trabaho at mag-move on mula sa relasyon, si Terry ay nagpupumilitan na bumitaw. Sa buong pagsasanay niya sa militar, hindi siya makapag-concentrate at ang kanyang isip ay patuloy na nilalamon ng mga pag-iisip kay Vera. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang kalungkutan ay napalitan ng galit dahil kumbinsido siya na hindi na siya mahal ni Vera at nakahanap na ito ng iba. Sa paniniwalang ito, nagsimulang magplano si Terry na tumakas sa kanyang unit. Determinado siyang harapin si Vera at tingnan ang kanyang telepono kung may kasama itong ibang lalaki. Noong gabi ng May 3, 2019, sa ganap na 9:09 ng gabi, lumabas si Terry sa kanyang unit, suot ang kanyang military uniform. Umakyat siya sa likod na bakod at nagpadulas papunta sa kagubatan upang marating ang malapit na residential area. Pagdating doon, nagnakaw siya ng mga masusuot na damit sa sampayan, nagpalit ng damit pang sibilyan at inilagay ang kanyang uniform sa isang plastic bag na una na niyang inihanda. Dahil gabi na, huminto si Terry sa bahay ng isang lokal na residente at nakiusap na makituloy na nagpapanggap na isang nawawalang manggagawa. Sa paniniwala ng kanyang kwento, pinayagan siya ng may-ari ng bahay na makitulog sa kanila. Kinaumagahan, umalis si Terry sa bahay ng pamilya at sumakay ng bus papuntang Palembang. Pagdating niya, nakipag-ugnayan siya sa isang kaibigan para tulungan siyang maghanap ng mauupahang silid. Nakahanap sila ng maliit na paupahang unit sa labas ng Palembang at binayaran ni Terry ang 1 buwang upa. Nagpaplanong manatili doon pansamantala habang iniisip kung paano makikipagkita kay Vera. Dahil walang laman ng kwarto, tinawagan ni Terry ang dating nobel si Shirley. Hinihiling dito na dalhan siya ng ilang kumot at unan. Walang ideya si Shirley na tumakas si Terry sa unit nito, kaya pumayag siyang tumulong at nanatili pa sa kwarto para bantayan ng binata. Habang naandon, ipinagtapat ni Terry ang lahat kay Shirley
na tumakas siya mula sa kanyang military unit dahil nalulungkot siya tungkol kay Vera at kailangan niyang makita ito upang linawin ang kanilang relasyon. Gusto niya ring tingnan kung nakikipagkita ba sa iba si Vera. Nang malaman na tumakas si Derry sa unit nito, pinili ni Shirley na manatili at tumulong dahil si Derry ay hindi nangahas na lumabas para bumili ng kahit ano. Samantala sa Dudek Lapor, ang military training unit kung saan nakatalaga si Derry ay sinimulan siyang hanapin ng mga opisyal matapos mapagtantong nawawala siya. Nagpunta pa sila sa bahay ng mga magulang ni Derry para ipaalam na tumakas ang kanilang anak. Ganap namang nalilito ang kanyang pamilya, hindi alam kung saan nagpunta si Derry. Pagkatapos ng 3 araw na pagtatago sa inuupahang unit noong May 7, 2019 na Martes, sa wakas ay naramdaman ni Derry na ligtas na siyang lumabas. Nag-text siya kay Vera na hinihiling na makipagkita sa kanya sa harap ng Kirpati Station sa Palembang. Pumayag si Vera at sinabihang makikipagkita sa kanya mga 10:30 ng gabi pagkatapos ng kanyang shift sa trabaho. Alas 10 ng gabi umalis si Derry sa inuupahang unit. Iniwang mag-isa si Shirley. Pagdating niya sa Kirpati Station, hinihintay na siya ni Vera. Suot pa rin ito ang kanyang Indomarit uniform at sakay ng kanyang Honda Beat motorcycle. Sa pagkikita, nagsinungaling si Derry kay Vera. Sinabi nito sa dalaga na nakabakasyon siya at bumiyahi patungong Palembang sakay ng tren, kaya sa istasyon sila nagkita. Sakay sila ngayon sa motorsiklo ni Vera na minamaneho ni Derry patungo sa tulay ng Impera. Gayunpaman, nais ni Derry na gumugol ng mas maraming oras kasama si Vera, kaya pinilit niya itong sumama sa gabing yun sa bahay ng kanyang tiyahin sa Sungay Lilin. Noong una tumanggi si Vera dahil masyado ng malalim ang gabi at halos 3 oras pa ang biyahe papuntang Sungay Lilin. Gayunpaman, nagpumilit pa rin si Derry at kalaunan ay napapayag nga nito si Vera. Pero ang totoo dahilan lang ito ni Derry. Nakapagdesisyon na kasi siya na kung malalaman niyang may ibang lalaking kinakatagpo si Vera, balak na niya itong tapusin ng gabing yun sa Sungay Lilin, malayo sa tahanan at pamilya ng dalaga. Si Vera na walang kamalay-malay sa totoong intensyon, inosenteng inisip na pupunta lang talaga sila sa bahay ng tiyahin ni Derry, kaya pumayag na rin siya. Bandang 1:00 ng madaling araw, sa kalagitnaan ng kanilang biyahe, huminto sila sa Batong para kumain sa isang stall sa gilid ng kalsada. Pagkatapos kumain, napagod si Vera at hiniling kay Derry na umuwi na sila. Gayunpaman, tumanggi si Derry. Sinabi sa kanya na malapit na sila sa bahay ng kanyang tiyahin. Nagpatuloy sila sa pagmaneho ng 30 minuto. Habang lumalalim ang gabi, lalong nadidismaya si Vera. Nagrereklamo na sobrang tagal na nilang nagmamaneho pero hindi pa rin sila nakakarating sa bahay ng tiyahin nito. Muli niyang hiniling kay Derry na umuwi na lang, ngunit mariing tumanggi si Derry. Inulit na malapit naman na sila. Nang sa wakas ay nakarating sila sa Sungay Lilin, biglang sinabi ni Derry na nakalimutan niya ang daan papunta sa bahay ng kanyang tiyahin. Kaya't sa halip ay iminungkahi niya na mag-overnight na lang muna sila sa isang motel sa pagsasabing napakalayo na kasing magmaneho pabalik ng Palembang. Noong una ay tumanggi si Vera. Pero dahil pagod na, sumang-ayon na rin siya. Iniisip na magpapahinga lang sila saglit. Nakahanap si Derry ng isang motel na nagkakahalagang 150,000 rupiah o mga 504 pesos sa kasalukuyan per night. Pagkatapos mag-check-in, pagod na pagod si Vera at gusto na lang matulog. Gayunpaman, pinilit siya ni Derry na may mangyari sa kanila na humantong sa isang pagtatalo. Pero nakuha pa rin ni Derry ang kanyang gusto. Napapayag niya pa rin si Vera. Bandang 3:00 ng madaling araw, sa wakas ay nakatulog na si Vera. 5:00 ng umaga nagising si Derry at kinuha ang cellphone ni Vera sa ilalim ng unan nito. Nang sinubukan niyang i-unlock ang telepono, napagtanto niyang hindi niya ito mabuksan. Pinalitan na ni Vera ang kanyang password. Hindi na nito ginagamit ang kanilang date anniversary gaya ng dati. Ikinagalit naman ito ni Derry. Sa sobrang galit, ginising niya si Vera at hiniling na malaman kung bakit binago nito ang password ng kanyang cellphone. Inaakusahan si Vera na mayroon itong ibang lalaki. Pagkatapos ay hinawakan niya si Vera sa buhok at paulit-ulit na iniuntog ang ulo sa dingding.
hanggang sa naging mahina na si Vera para lumaban. Pagkatapos noon sinakal siya ni Derry at tinakpan ng una ng mukha hanggang sa tumigil siya sa paghinga. Nang wala na si Vera, nagsimulang mag-isip si Derry kung paano itatapon ng kanyang katawan. Sa takot na baka maghinala ang mga tauhan ng motel kung ilalabas niyang hindi na gumagalaw si Vera, napagpasyahan niyang hiwa-hiwain ito sa maliliit na bahagi para mailagay sa backpack. Sa planong nito lumabas si Derry at nakakita ng maliit na lagari sa storage area ng motel. Bumalik siya sa kwarto, kinalatkad ang katawan ni Vera sa banyo at sinimulan ang malagim na gawain. Gayunpaman sa kalagitnaan, nabali ang lagari. Ngayon sa estado ng panik, si Derry ay sumakay sa motorsiklo ni Vera patungo sa malapit na bahay ng kanyang tiyuhin. Doon ipinagtapat na niya sa kanyang tiyuhin na pinatay niya si Vera at humingi ng tulong na itapon ang katawan nito na nasa motel pa rin. Pero sa takot, tumanggi ang kanyang tiyuhin na tumulong. Nabigo bumalik si Derry sa motel. Ngunit sa daan huminto siya sa isang palengke sa Sungay Lilin at bumili ng bagong lagari sa halagang 50,000 rupya o mga 168 pesos sa kasalukuyan. Pagbalik sa motel, in-extend ni Derry ang kanyang pamamalagi para sa isa pang araw at ipinagpatuloy ang kanyang malagim na trabaho sa banyo gamit ang bagong lagari. Gayunpaman napali din ang pangalawang lagaring ito. Dahil sa kawalan ng pag-asa, tinawagan muli ni Derry ang kanyang tiyuhin. Nakikiusap dito na ibili siya ng isa pang lagari at dalhin ito sa motel. Ngunit natakot ang kanyang tiyuhin at muling tumanggi. Nang walang ibang pagpipilian, lumabas si Derry at bumili ng malaking backpack sa isang tindahan ng bag sa Sungay Lilin. Sa pag-iisip, nakasya dito ang katawan ni Vera. Pagkabalik sa motel, sinubukan niyang ipasok ang katawan sa backpack, ngunit napakaliit nito. Dismayado, bumalik siya sa tindahan at pinalitan ito ng mas malaking backpack. Bumili din siya ng katamtamang laki ng maleta. Pagbalik sa silid ng motel, sinubukan niyang ipasok ang katawan sa backpack at maleta. Pero hindi pa rin magkasya, kaya lumabas na naman si Derry at bumili ng mas malaking maleta. Gayunpaman, kahit na mas malaki na ang maleta, hindi pa rin magkasya ang katawan ni Vera. Ngayon sa sobrang panik, kinuha ni Derry ang lahat ng gamit ni Vera. Isinilid ang mga ito sa backpack at itinapon sa malapit na ilog. Pagkatapos nito, huminto siya sa isang tindahan ng hardware at bumili ng isa pang lagari, isang palakol at isang malaking kutsilyo. Balak na tapusin ang paghihiwa sa katawan ni Vera sa banyo ng motel para magkasya na ito sa maleta. Gayunpaman sa daan pabalik sa motel, biglang nagbago ang isip ni Derry at nagpa siya na puntahan muli ang kanyang tiyuhin at humingi ng tulong. Ngunit sa oras na ito, nanindigan ang kanyang tiyuhin at tumanggi na tumulong sa kanya sa anumang paraan. Dahil wala ng paraan, nagpa siya ang kanyang tiyuhin na tawagan ang isang kaibigan na nagngangalang Imam, isang nakakakilala rin kay Derry. Umaasa na maaaring dumating si Imam at tumulong sa paghawak sa sitwasyon. Dahil walang ideya ang kanyang tiyuhin kung ano ang gagawin tungkol sa patuloy na paghingi ng tulong ni Derry. Nang hapon na yon ay dumating si Imam at sinabi sa kanya ni Derry ang lahat. Humihingi ng tulong upang iligpit ang katawan. Gayunpaman, masyadong natakot si Imam na masangkot at iminungkahi lamang na sunugin ni Derry ang katawan para sirain ang ebidensya. Maya-maya pa iniwan ni Derry ang motorsiklo ni Vera sa bahay ng kanyang tiyuhin at sumakay ng pampasahirong motorsiklo pabalik sa motel. Sa daan ay huminto siya sa isang tindahan sa gilid ng kalsada para bumili ng mga gasolina at insect repellent coils. Sa sandaling ito, biglang nagkaroon ng bagong ideya si Derry. Susunugin niya ang katawan ni Vera sa loob ng silid ng motel at papalabasin ito bilang isang aksidenteng sunog na dulot ng mga insect repellent coils. Pagbalik sa motel, pinunit ni Derry ang kutsyon para tanggalin ang mga bulak sa loob sa paniniwalang mas madali itong masunog. Inilagay niya ang katawan ni Vera sa kutsyon, itinambak ang mga materyales na masusunog sa ibabaw at saka binuhusan ito ng gasolina. Gayunpaman, nang malapit na niya itong sindihan, nagbago ang kanyang isip. Sa takot sa mga kahihinatnan ng pagsunog sa buong silid, binuhusan niya ng tubig ang kutsyon hanggang sa tuluyang nabasa. Pero pagkatapos nun, napagtantong wala siyang ibang plano para itapon ang katawan, maliban sa sunugin ito.
Nang walang mas magandang ideya, bandang 8:00 ng gabi bumalik si Derry sa kanyang orihinal na plano. Sinindihan niya ang mga insect repellent coils at inilagay ito malapit sa kutsyon. Umaasa na magliliyab ito ng kusa. Pagkatapos ay mabilis siyang palihim na lumabas ng motel at dumiretso sa terminal ng bus. Nagpaplanong tumakas papuntang Java Island, partikular sa Sirang Bantin. Gayunpaman, pagkaalis niya hindi na nagliyab ang kutsyon dahil nabasa na niya ito kanina. Nang dumating si Derry sa Sirang, nagsimula siyang gumamit ng peking pagkakakilanlan. Umaasang makatakas sa krimen na kanyang ginawa. Akala niya magiging ganun lang kadali. Samantala, pabalik sa Palembang, dahil hindi na nakauwi si Vera at hindi rin makontak ang cellphone nito, iniulat ng kanyang nag-aalalang pamilya ang kanyang pagkawala sa pulisya ng Palembang. Agad namang nagsagawa ng paghahanap ang mga pulis. Kasabay nito, sa motel isang araw pagkatapos tumakas si Derry, naghinala ang staff dahil hindi pa nag-check out ang bisita sa room 6. Noong una, hinintay nilang ibalik nila ang susi. Ngunit pagsapit ng tanghali, habang nagwawalis ang mga tagapaglinis malapit sa room 6, nagsimula silang makapansin ng mabahong amoy. Noong una, inakala nilang nagmumula ang amoy sa malapit na basurahan, kaya nilinis nila ang lugar. Gayunpaman nanatili ang amoy. Dahil sa lumalalim na hinala, inisip ng mga staff na nagmumula sa room 6 ang amoy, kaya kumatok sila sa pinto. Balak nilang tanungin ang mga tao sa loob kung may basura ba silang itatapon, pero walang sumagot. Iniulat ito ng staff sa front desk, kung saan naghihinala na ang mga receptionist. Hindi kasi nag-check out ang mga nasa room 6 at ngayon may reklamo tungkol sa masangsang na amoy. Sa takot na may maling ngunit nag-aalangan na pumasok, nagpasya silang makipag-ugnayan sa pinuno ng kapitbahayan. Nang dumating ang hepe ng kapitbahayan at ang security guard, sa wakas ay naglakas sa loob silang buksan ng pinto. Pagkabukas pa lang ng pintuan, tumindi ang mabahong amoy at isang nakakakilabot na eksena ang sumalubong sa kanila. Napakagulo ng silid na may isang tumpok ng mga gamit na nakasalansan sa kama. Ngunit ang tunay na nagpabigla at halos ang nagpasuka sa kanila ay kung ano ang nakahiga sa ilalim ng mga gamit. Ang putol na katawan ng isang babae, putol din ang mga kamay nito, kaya agad silang tumawag ng mga pulis. Mabilis na dumating ang mga otoridad at sinimulan ang kanilang investigasyon. Ang katawan ng biktima ay dinala sa Bayangkara Hospital sa Palembang para sa autopsy. Noong una, hindi nila matukoy ang biktima dahil walang nakitang dokumento ng pagkakakilanlan sa pinangyarihan. Gayunpaman, dahil naihain na ang missing person report para kay Vera sa Palembang Police Station, sinimulan ng mga investigador na ikonekta ang dalawang kaso. Matapos ang masusing investigasyon, nakumpirma nilang si Vera nga ang biktima. Iniwan ng kanyang pamilyang nawasak at nabigla sa nangyari sa kanilang anak. Nagsagawa ng investigasyon ng pulisya sa pinangyarihan sa motel. Ang mga tauhan ng motel ay nagpatotoo na ang bisita sa room 6 ay isang couple, isang lalaki at isang babae. Matapos ilarawan ng lalaki, agad na hinala ng pamilya ni Vera na yun ay si Derry, ang kamakailang na komisyong sundalo na paulit-ulit na sinusubukang makipagkita kay Vera. Lalong lumakas ang kanilang mga hinala nang malaman na tumakas si Derry sa kanyang unit ng militar ilang araw na ang nakalipas at pinaghahanap na ng army. Bukod pa rito, natagpuan ang motorsiklo ni Vera sa bahay ng tiyuhin at tiyahin ni Derry na nagkumpirma ng kanyang mga aksyon. Agad na binuo ang isang special task force para matuntun si Derry at ikinalat ang kanyang mga larawan bilang isang wanted suspect. Sa una, ang paghahanap ay tumagal ng halos 2 linggo nang hindi nagtagumpay. Gayunpaman, nung pagkaraan ng ilang linggo, noong June 12, nakipag-ugnayan ang tiyahin ni Derry sa pulisya. Isinasaad na tinawagan siya ni Derry para magtapat sa kanya. Gamit ang impormasyong ito, natunton ng mga investigador ang signal ng telepono na humantong sa kanila sa isang lokasyon sa Sirang Bantin. Agad silang naglunsad ng isang pagsukod at sa huli ay natagpuan si Derry na nagtatago sa isang Islamic religious school gamit ang isang peking pagkakakilanlan bilang OG bin sa Missouri. Ang pag-aresto sa kanya ay ikinagulat ng lahat sa paaralan dahil napagtanto nila na ang lalaking kinuha nila bilang isang relihiyosong estudyante
ay isa palang takas mula sa Palembang. Pagkatapos ay ibinalik si Derry sa Palembang para sa interogasyon at karagdagang investigasyon. Hindi na niya maitago ang katotohanan, kaya't mabilis niyang ipinagtapat ang lahat. Sa kanyang pagliliti sa Palembang Military Court noong August 2019, inihayag ni Derry na humingi siya ng tulong sa kanyang tiyuhin, ngunit tinanggihan siya nito. Inamin niya rin na humingi siya ng payo kay Imam, isang kaibigan ng kanyang tiyuhin. Gayunpaman sa pagsisiyasat kay Imam, natuklasan ng mga otoridad na nalunod ito sa ilog ng Dawas sa Pinang Banjar Village, Sungay Lilin, mahigit 1 buwan na ang nakalipas. Sa huli, noong September 26, 2019, si Derry ay sinintensyahan ng habang-buhay na pagkakakulong at dishonorably discharged mula sa militar. Sa korte, umiyak lang si Derry at nagsisisi sa kanyang ginawa, ngunit huli na ang lahat. Inihamlay si Vera sa sementeryo ng Telaga Swidak sa Paljo area ng Palembang. Nagluluksa ang kanyang pamilya, mga kaibigan at lokal na komunidad. Bagamat wala na si Vera, nagsisilbing aral sa lahat ang kanyang trahedyang kwento. Sa lahat ng kapwa babae, mangyaring maging lubhang maingat kung mayroon kang kasintahan na nagpapakita ng pagiging possessive at marahas na ugali. Ito ay mga red flags para sa mga potensyal na panganib. At para sa mga nakakaramdam ng labis na possessiveness, labis na nagsiselos o kinakain ang kanilang sarili ng labis na galit sa mga naisip na sitwasyon na humahantong sa patuloy na emosyonal na pagkabalisa at hindi mapigil na galit, humingi po kayo ng profesional na tulong. Ang pagiging possessive ay isang psychological disorder na nangangailangan ng paggamot ng mga eksperto. Shoutout po kina Joseph Laksamana from Lupao Nueva Ecija, kay Maldita Demonieta, kay Shinonaga Evelyn, kay Dapia from Hong Kong, kay Marilyn Castelio from Tacurong City, kay Imelda Opsar from Cagayan de Oro City, at kay Loy Valiente. At sa inyo pong lahat na nanonood, maraming salamat po. Ito lang po para sa araw na ito. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na video. Paalam!